Hello, good evening po ulit sa lahat. Ako po si Bukang Liwayway, Chieftain Administrator ng Remontado, Dumagat Tribe of NCR and Rizal. Ngayong gabi po, umaga na po pala, ako ay bumalik ulit sa aking pagbablog dahil dito po sa nangyari sa amin sa boundary po ng, hindi po pala boundary. Jurisdiction po talaga siya ng Taguig City, which is kiniklaim po ng Pasig City. So, ako po yung Chieftain Administrator ng Tribo Remontado Dumagat na nagki-claim po doon sa area. At isa din po ako doon na pinusasan ng action line team ng Pasig City, Hall ng Pasig City. So, ito pong kanilang mga vlog ng Pasig City Media o News Pasig ay okay naman po sa kanila, pero meron lang po akong isa-suggest po na hindi po kasi lahat ay maganda po yung ginawa nila sa aming mga tribo. Hindi po kasi lahat ay may alam po sa batas ng EPRA 8371 dahil po sa batas ng tribo. Ang pagkakaalam po kasi ng pangkalahatan na nandito sa Pilipinas, ang alam po is the government property. So, sa akin po na ibabatay po sa EPRA 8371 bilang ownership po ng isang tribo Remontado Dumagat na sinasabi po sa batas ng EPRA 8371, kami po talaga ang may-ari since time immemorial. Kung sino po yung unang mga matatandang nakatira po sa Pilipinas. So, kung taga dito ka po sa ang mga ninuno mo ay talagang dito po sa Rizal, so isa po kayong tribo Dumagat o Remontado. Kasi kung galing naman po kayo sa ibang area, doon naman po ang tribo nyo. So kami po, dito po kasi kami Remontado Dumagat, dito po sa NCR and Rizal. So yung area po ng tiniklaim po na action line ng Pasig ay area po namin yan. Matagal na po kasi naninirahan ang mga matatanda ko po dyan. Actually po, noong dinimolish po yung area namin dyan, na ginawa pong eskwelahan ng pinagbuhatan, ay ang bahay po namin walang tao nung dinimolish po yon. So, matagal na din po yon. Okay lang po dun sa amin dahil po ay para naman po yun sa eskwelahan. So, nangyari, dinimolish ulit, ginawa na naman doon na city jail. So, okay naman kasi project naman ng government. Okay naman po yun sa amin. So, ang ginawa po namin, ang area pong natira sa amin ay inayos po namin yung dokumento. 2022, inayos ko po yung dokumento namin sa area po na iyan, na sa harap po ng City Jail ng Pasig. Pero, ang area is jurisdiction po yan ng Taguig City. So, pumunta po kami ng 2023 kay Mayor Vico. A month of June. So, si Mayor Vico naman ay nag-hands up naman siya dahil sabi niya, hindi po niya kasi yung lupa. So, inano niya po kami sa kanyang legal na si Attorney Marilo. So, nag-usap po kami ni Attorney Marilo, nag-submit po ako sa kanya ng dokumento, and then in-endorse niya po kami sa assessor's office. So, nag-request po kami sa assessor's office, kasama ko po ang aking architect, at si assessor's office po ay nag-response po na ang area po na iyan ay outside ng jurisdiction ng Pasig. Nakiusap pa nga po kami noon kung pwedeng na ipasok namin sa Pasig, pero ang sabi nila, wag na po namin daw dagdagan ang trabaho nila. So, inayos din namin yung area na iyon na talagang iyan ay pasok ng Taguig. So, pumunta po kami sa DNR. So, ito po yung ni-request ko sa DNR. Kumuha po kami ng kadastro. Ito po yung kadastro na nagsasabi po is, siya po ay Taguig area. So, nung inano ko po ito sa Taguig, yung kadastro, so, sinasabi po ng Taguig, ng kadastro, na iyan po ay sakop talaga ng Taguig. So, tama naman po yung Pasig Assessor's Office na nagsabi na hindi nila jurisdiction yon. So, nag-request po ako dito noong October 15 na sa DNR na sinasabi po nila na hindi po yan sakop ng Pasig area.
ito po ang sinasabi niya is, Dear Miss Reyes, this has reference to your request dated October 9, 2024, requesting for a copy of lot data computation lot description of Taguig Cadastre Barangay Napindan, Taguig City. Please be informed that based on records, these above mentioned documents are not available in the land record section. So, ibig sabihin, wala pa po siya. And then, nag-request na din po kami ulit sa DNR ng lot data and lot computation. So, inayusan na rin po namin. Ginawa na rin po namin. Then, nag-request na rin kami ulit na wala talagang record sa DNR ang area po na Napindan, which is in Samulavi Street po na pinagbuhatan sa Kenneth po. Yan ay jurisdiction po ng Taguig. So, complete po ang documents namin. Nagpasa rin po kami yan sa action line. Nakipag-usap na rin kami sa Pasig. And then, pumunta na din kami sa Taguig at na-inspection na rin po yan ng upaw ng Taguig. After nun, 2023, June, ay binigyan kami ng assessor's office na outside of jurisdiction nila. But then, after a month, dinimolish kami ng action line. Pero hindi kami nag-complain noon. Nagkuha lang kami ng record kasi inaayos ko pa ang dokumento. And ayon po dito sa kanilang ginawang absolutely deed of sale ni De La Paz ng Taguig at si Mayor Vico daw, ang nakalagay doon Mayor Vico. So I will make sure also kung talagang permado ni Mayor Vico yon, kasi marami kasing mga magic hand na pwede pong gumaya ng perma. So hindi pa din namin sure kung connection talaga si Mayor Vico sa pagbili po ng area. So i-make sure pa din po namin yon. And then sa tax declaration kasi, ayon po sa 3rd Division ng Supreme Court, GR number 240482, I think ganon. 240482 ng 3rd Division Supreme Court decision na hindi po basihan ang tax declaration para po ikaw po ang magiging owner at may karapatan ka ng magbenta. Hindi po yon. Yun po sa GR number po, ang Supreme Court decision. So, ang tax declaration ay bumabase lamang po yun bilang ikaw ay positioner. So, si De La Paz po ay hindi po nakaposisyon sa area. Kami po ang nakaposisyon. Nagugulat na lang po kami na kami ang nakaposisyon, hindi namin alam na nagbintahan na pala sila. So, pero hindi ko pa po pwedeng sabihin na connection si Mayor Vico kasi tulad nga na sinabi ko po, maraming magic hand na pwede pong gayahin ang perma po ni Mayor Vico. So, i-make sure pa po namin yun kung talaga yun ay connection doon o talagang pirma po yun ni Mayor Vico na talagang binili niya po. Kasi nagtanong din po ako sa assessor's office ng Taguig. Ang Taguig daw, ang Pasig daw po ay nagtatax na din po sa kanila. So, hindi po basihan ang tax declaration para may karapatan kang magbenta. And since po, yung LGU po ay hindi po pwedeng magmamay-ari ng kalupaan po ng Pasig o ng LGU ng Pasig o LGU ng Taguig sa kalupaan. Dahil po, ang lupain na yan po, ang nagmamay-ari po since time immemorial ay ang tribo Remontado Dumagat. And meron po kami sukat noong una pa po, noong 1665 po, na ang unang sukat po ay iyan po ay sukat na nanggaling po para po sa Dumagat and Remontado. And then, meron po kaming proof na kami po ang una po, mga lolo't lola po namin, ang una po sa area na yan. Hanggang po ako pinanganak at lumaki po dyan. So, hindi man po ako lumaki na nandyan talagang taon, kundi every vacation, nandyan po ako, kinukuha po ako ng lolo't lola, hinihiram po din nila ako. So, alam ko po ang area kung ano po yung pagmamay-ari ng aking mga ninuno. And also, nung pumunta po sila dyan, first demolition sila noong 2023, and then 2024, nag-demolition ulit sila sa amin noong November, and third demolition din po noong 2024. So, bali, 2024 na nakadalawang demolition sila sa amin. 2023, nag-demolition ulit sila sa amin noon. 24, dalawa. So, pangatlo na. 2025, ng February 5,
ay dinimolish ulit kami pang-apat na yon. Kinuha lahat ng gamit namin, ang laptop ko, printer ko, lahat ng gamit sa office, lahat po wala silang tinira. Kinuha po nila lahat. Maging ang kahayupan namin, lahat po ay kinuha nila. So, hindi pa sila nasiyahan. Nung pumunta po ako ng March 1 dahil dadaanan ko po yung aking presidente at ilang leader dahil po sa transaksyon namin sana sa NCIP, ay nagulat po kami ng nanay ko na napakadaming tao. At pumasok po ako kasi iniisip ko po yung mga bata at yung mga matatanda. Nung makita po nila ako, ay gusto nila akong palabasin. Nagtanong po ako kung ano pong problema at pwede mapag-usapan. Ay ako po ay kanilang hinarush. Kanila po akong hinawakan sa buhok. 7 po sila at malalaki po yung mga babae. May bag po ko at bitbit ko yung aso ko. So how come po ako po yung nag-una at ako po yung nanlaban. Hindi po ako nanlaban kasi nagsabi po ako, sandali lang, pag-uusapan natin. Pero ang ginawa po nila ay ako po ay hinawakan na po. So, buhok ko at ako ay sinaktan na. At ako ay sana ay sasaksakin. Kaya lang yung presidente ko, mabilis po niyang kinabig ng kamay niya yung panaksak sa kamay. Kaya ako po ay napaluwagan. Kaya ito pong mga action line, yung presidente ko po ang kanilang tinira. So, wala pong court order para kami i-demolish. Kung talaga silang may-ari, dapat meron pong court order. And also, wala po kaming warrant of arrest para kami arestuhin. Anong kasalanan namin? Yan po ang tanong ko. Noong time na dinala po sa Station 5 ng Pinagbuhatan Extension ng Police, Station 5, doon po ako pinusasan. Kasi nagtanong lang naman ako, anong kasalanan namin at anong ikakaso nyo sa amin? Pinusasan ako ng 3 babae utos ni De Leon na ako daw ay pupusasan. Grabe naman. Ganun na ba talaga katindi ang Pilipinas? So, magtanong ka lang, pupusasan ka na agad without the Miranda rights and without the warrant of arrest. So, napakahirap naman ata yun. Kami na yung kinunan, kami na yung sinaktan, kami na yung pinahirapan, ang lumalabas kami pa yata ang nanguha at nanagaw. Kami pa yung hindi maganda ang yung kinahinatnan sa amin. So, basihan na lang po natin sa batas at sa karapatan po. Yun lang po ang amin. Kasi hindi po maganda yung naging po nitong media. Itong media po ay gusto ko din isama po sa kaso na ko din po kasi mali po yung kanilang sinabi dyan na kami ng mga tribo ang nang-agaw. Ever since po, wala po kaming inagaw dahil po karapatan lang po namin ang aming kinukuha at positioner po kami ng mahabang panahon na po dyan. So, yun lang po ang sa akin ngayon. Ang korte naman po ang magsasabi nun eh. So, don't judge the book by its cover. Yun lang naman po. Dapat po inaalam din po ninyo. Bago po kayo mag-judge at bago po kayo mag-komento. Kasi, marami naman po dyan mga illegal eh. So, wag nyo po kaming isama. Kasi, kami po gumagawa ng tama. At nasa tama lang po ang aming ginagawa. Wala po kaming niluloko. Kaya po, wag po kaming isama o isabay doon sa mga naunang nanloko po dyan. Kasi, hindi po kami nun. Sarili po naming pera ang ginagastos namin sa aming dokumento at wala ninuman nakapagtulong sa amin para matapos po namin ang aming dokumento at yung action line o ang LGU nising ko wala po yan sa amin itinulong dyan. Kaya po hindi po kami nangunguha ng pera sa tao. Kami po personal po namin pera yan. Kaya masakit sa amin po ang sitwasyon na nangyari sa amin. Pero hindi po kami titigil hanggat hindi po namin makuha ang aming karapatan at ang amin pong ninanais na mangyari. Kaya po ako'y nagpapasalamat muli na nakabalik po ako sa vlog kasi ang tagal din po nawala kami ng internet. So, kasi naglipat po kami ng office eh. So, pasalamat ako sa Panginoon ngayon dahil nagkaroon na naman ako ng time to vlog sa aming Remontado Dumagat Tribe o Binsiari Rizal sa amin pong organization. At salamat po sa muling oras na ibinigay ninyo para ako'y pakinggan. Salamat po and God bless po sa lahat. Also good night and good morning.